Pinky Lacson, ikaw bastos ka. Kung sa tingin mo, kung hindi ikaw ang nakaupo dyan, tumbok na natin yung mastermind eh. Binabastos mo proseso. Hindi yung minority report ang nagbabastos sa Senate institution. Ikaw ang bumabastos sa Senate institution. Nababastos ang Blue Ribbon Committee sa pamahala mo at saka ni Tito Soto. Yang inyong klase ng investigasyon, isipin mo lahat paturo na doon. Ni effort man lang na imbestigahan. Si Romualdez, wala ka. So hindi ka dapat talaga nire-respeto ng institution. Kasi wala sa rules namin eh. Tinawag din ng report na walang saysay ang Independent Commission for Infrastructure o ICI at umabot na sa dead end ang investigasyon ng komite ni Lacson. Isa lang ang Blue Ribbon Committee sa Senado at ito'y mayroong 17 membro, hindi siyam. Bakit nila i-preempt? Ang tamang procedure, mag-route ng committee report. Alam mo, yung ginawang minority report, parang kinakausap lang ni Marcoleta at saka ni Amy ang taong bayan. Kasi nag-aantay yung taong bayan eh. Isipin mo, ang tagal nyong nagpahinga, Lacson. Girl, wag ka munang makipagtarayan. Imbis na tuloy-tuloy yung investigasyon nyo dyan sa lintik na flood control projects na yan, yung flood control scandal na yan, hininto ninyo. Tapos ngayon lang kayo bumalik, ipinagmalaki nyo pa nung Biyernes. Nasisimulan na ulit. Pagdating ng Lunes, na ginawa nyo yung Senate hearing na yan, ganun lang pala. Of course, madidismaya ang taong bayan. Teka muna, ano na nangyayari sa Senado? Babawas na ng kalaban sa politika ang Remulla sa Cavite. Ito ang reaksyon ni former PACC Chair Greco Belhica kaugnay ng pag-aresto kay dating Senador Ramon Bong Revilla. Ayon kay Belhica, malinaw ang sentimiento ng taong bayan kung sino ang nais nilang makitang makulong. Binanggit din niya ang tila hindi umano pantay na pag-usad ng mga kaso, partikular na kung bakit nauna pa umanong naaresto si Revilla kumpara sa iba pang mas mataas na personalidad na iniuugnay sa mga kontrobersiya. Dagdag pa nga ni Belhica, posibleng may ibang agenda ang naturang pag-aresto kay Revilla. Ito'y dahil nagbabawas na umano ng kalaban sa politika ang Remulla sa Cavite. Samantala, sa iba pang balita, iginit naman ni Senator Ping Lacson na sa kasalukuyang yugto ng investigasyon ay hindi pa rin sapat ang ebidensya upang idiin o direktang iugnay si Martin Romualdez sa mga aligasyon ng anomalya na may kaugnayan sa mga flood control scandal. Ayon kay Lacson, bagamat may mga lumulutang na impormasyon at pahayag ng ilang testigo, kulang pa ang mga ito upang umabot sa antas ng legal na pananagutan. Wala pa aniyang naihahaing matibay na dokumento o konkretong patunay na direktang nag-uugnay kay Romualdez sa anumang mga illegal na transaksyon. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Gatas na gatas. Kota na ang kalaban sa politika nitong si Bong Revilla. Komentaryohan po natin. Ang selfie ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang huling taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018 kaugnay sa pork barrel scam. So, unang topic, ito yung lumalabas na picture niya dati. Yung dati niya di umanong kaso. Sige, pagbigyan natin sila. Taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018 kaugnay sa pork barrel scam. Ngayong 2026, 8 taon ang lumipas. Nasa likod muli ng reha si Revilla dahil umano sa koneksyon niya sa isang multong proyekto kontrabaha sa Pandi, Bulacan. Dito sa New Quezon City Jail, pinakita ng BJMP ang selda ng dating senador kasama ang ibang PDL. Oktubre pa ng nakaraang taon nakahanda ang pasilidad para sa mga mahuhuling sangkot sa flood control anomaly. May sukat na 47 square meters ang selda ni Revilla. Sa loob, makikita ang Meron ba kayo napupuna? Maputo lang natin saglit. Meron ba kayo napupuna? Ginagatasan na si Bong Revilla. Gatas na gatas po, pambira. Ha? Isipin po natin, di ba? Ang layo na natin doon sa mastermind. Alam naman natin kung bakit ginigipit to si Revilla. Obvious na obvious naman na
yung mga kalaban sa politika. At hindi lang yan, alam naman natin ito, may malapit kay BP Sara. So talagang, alam naman natin, pag ikaw namarkahang Duterte, tapos kalabang sa politika, no? Kikita mo, paulit-ulit. Pati yung dati niyang kaso, nilabas yung picture. Di ba? So hindi ko alam kung sinasadya na ito ng media or ito ay nagkataon lang. Or siyempre, sabi nga natin, dahil artista, malaking balita. Alam naman natin, pag malaking balita, iba balita kasi may interaction. Oh. May viewers. Pag may viewers, may kita. So, gatas na gatas. Alam niyo yung mga vloggers na wala nang ma-vlog binabanatan si FLM. Ganun. Or pumapanig. Ano yung ganun? Ginagatasan na ng ginagatasan. Ito naman, ang main motive dito, bukod sa kalaban sa politika, ang main motive dito, para ilihis yung balita. Hindi mapag-usapan masyado yung flood control. Hindi mapag-usapan yung iskandal na yan. At higit sa lahat, para masabi na may ginagawa ang gobyerno. O eto, kaibigan ng presidente yan ha, pero wala siyang magagawa. Pinapairal niya yung batas sa Pilipinas. Gago! Yan ang masasabi ko sa inyo. Kasi yun ang palabas ng presidente. Pero alam naman natin, trinaydor din niya si BP Sara. Sino bang iniimbestigahan sa impeachment? Di ba si BP Sara din? Bakit iniimbestigahan si BP Sara? Dahil sa confidential funds. Sino mas malaki confidential funds? Si Bongbong o si Sara? Si Sara. Pero sino yung dinidiin? Si Sara. Ano sabi ni Marcos kay Sara? BFF daw niya si Sara. Ganyan din na sinasabi niya kay Bong Revilla Kaibigan niya to si Bong, di ba? So nakikita natin, gagatasan to. Kota na dito. Kota na yung gustong palubugin si Senator Bong Revilla. Sa 5 bunk bed para sa 10 PDL. Walang aircon pero may ceiling fan, may lababo at iisa din ang kanilang CR. Kita mo? So pinapakita, walang VIP treatment dito. Pagdating sa City Jail ni Revilla kahapon, dumaan siya sa standard booking procedure tulad ng ibang naaresto. Hindi pinayagan si Revilla na dalhin ang iba niyang gamit. Ito po yung mga hindi dilaw na damit at yung mga non-negotiable natin na mga contraband katulad ng cellphone at iba pang gadget. Ito ay pinauwi na ho. Binigyan din ng bagong damit ang dating senador ayon sa BJMP. Ang suot niya ay isang yellow t-shirt na may nakatatak na PDL o Persons Deprived of Liberty, standard uniform, at isang jogging pants na kulay brown na may yellow stripe. Ayon kay BJMP spokesperson J. Rex Bustinera, pwede namang dalhan ng dilaw na damit ang dating senador pero may kondisyon. So kumbaga, pwede ako magsuot ng Prada na hindi masyadong loud yung brand o kaya Lacoste. Pero kulay dilaw, pwede yun. Basta kulay dilaw po, plain, walang ibang tatak. At tatatakan ho ito ng, kung willing ho sila, tatatakan ho ito ng PDL uniform. Kapag hindi ho namin papapasukin. Yon. So sa madaling salita, ang kinikwento rito, naka-yellow shirt siya. Bawal ang tatak. At kailangan tatatakan, kung meron silang sariling dala na yellow, patatakan ng PDL. So yan yung kwento. Yan ang kwento ng buhay ni Bong Revilla. Gatas na gatas. O ano pa? May higit 3,000 PDL sa New Quezon City Jail. Pare-pareho sila ng meal allowance. Natanong din yan kanina sa programang One Balita Pilipinas ni Front. Ay, yun pa. 3,000 ron. Pantay sila. Walang VIP treatment. Hindi VIP si Bong Revilla. Ang galing ng gobyerno. Di ba? Pata sila. Ano pa? Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosim. Ang budget po ng pagkain natin ngayong taon ay tinaasan ho to 100 pesos per person per day. Ayo, purihin natin ang Pilipinas. Purihin natin ang administrasyon. Bakit? Dati, magkano lang ang budget? Ngayon, 100 pesos na per day per PDL. Ang galing ng gobyerno ngayon, no? Sige, purihin natin. Ano pa makukuha natin sa balitang ito? Yun yung pagkain nila for the whole day. Dati ho yan 70 pesos last year. Ang almusal ni Revilla ngayong araw, saging na saba. Yon! Yan ang buhay ni Bong Revilla. Ano pa pag-uusapan nating balita? Saba. Ay! 100 pesos lang ang allowance ni Bong Revilla sa pagkain at kumain siya ng saba.
Alam nyo, may naaalala akong congresswoman dito sa Sabanay. Ewan ko ba't naaalala ko siya. Oo, yung dating may driver. Sino ba yan sa Banayan? Oh, sige, sabang almusal ni Bong Revilla. Di ba? So gatas na gatas, di ba? Bukas hulaan natin anong balita. Bukas ang ulam ni Bong Revilla, champurado. Palakpakan ng gobyerno. Ano pa? Ano pa ang isusunod ninyo? Ha? Ano pa? Paano pa natin gagatasan ito si Bong Revilla? Ha? Hindi, sikat to eh. Siyempre, pag-uusapan to. Oy! Di ba kahit ikaw hindi ka interesado sa politika, pero ganyan artista. Di ba? Oh. Siyempre, pag-uusapan yan. O isipin mo, sikat na artista, mayaman. Saging na sa balang pinapakain. Ang galing ng gobyerno. Di-triggered na naman yung mga mahihirap. Kita mo, pantay ang gobyerno natin ngayon. So pag-uusapan natin mga media. Bukas, anong suot ni si Bong Revilla nakasuot ng lumang kulay dilaw na PDL na ginamit na ng 1,000 PDL. Ganon. Champurado ang ulam. Pagdating ng alas 6, patay na ang ilaw sa kwarto nila Bong Revilla. Ano pa? Bong Revilla nakikisawsaw na lang ng sabon sa ibang PDL. Ganon. Patas ang gobyerno. Hindi VIP. Kaya ang sarap eh. Di ba? Ang sarap gamitin ni Bong Revilla para malayo tayo sa totoong usapin. Ang sarap gamitin ni Bong Revilla para sa ikapupuri ng gobyerno. Breakfast niya ay ginataang kamote with saging na saba. Ang kanya May kamote naman pala. Hindi lang saba. Delima, ano ka na? Yung lunch ay chicken with pineapple and rice. Ang hapunan nila ay sinigang with rice. Pasado alas Ay, pakitanong mo nga, sir. May tanong ako. Humingi ba ng extra rice? Hindi, gusto ko lang malaman kung malakas kumain si Bong Revilla. Humingi pa siya ng extra rice. Anong pag-uusapan natin sa politika? Pagkain ni Bong Revilla. Pasado alas 2 ng hapon kanina, dumalaw sa ama ang mga anak na si Jolo at Brian Revilla. Muling giniin ni Interior Secretary John Vic Remulla na walang special treatment para sa kaibigang si Revilla. Pero di tulad ng Kaibigan. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Aroy! No comment. Kayo, anong comment nyo? Iwang na aresto, bakit walang inilabas na mugshot sa dating senador? It happened too fast na hanggang ngayon nga, di ba, parang adjusting pa rin lahat tayo sa nangyari. So, we'll release it in due time. Right. Teka muna nga dito. Bakit ba may... Hindi ko dito, alam ko kumain ako kanina dito. Parang, ba't may alam mo ako ayaw ko nakakita ng plastic sa table ko. Papa. Hoy! Yaya! Ba't ba tayo napupunta dyan? Sige, tuloy natin ang balita. Hindi na, ay, sorry. Ayoko nakakita. Gusto ko, ayoko nakakita ng plastic sa table ko. Yaya! Nababader ako. Ay, naku, pambira. Sige, tuloy natin. Gaya sa ibang PDL, pwedeng bisitahin si Revilla ng mga kaanak tuwing Martes hanggang Biyernes 1 p.m. to 5 p.m. Buong araw naman kung weekend hanggang 5 p.m. Kanina o bago matapos ang visiting hours or 4:55 p.m. to be exact, ay isa-isa nang lumabas ang mga anak ng dating senador si Jolo Revilla. No comment nung sinubukan nating hinga ng pahayag, habang si Brian Revilla naman sabi niya kanina okay lang daw ang ama na nakapiit sa loob ng jail facility na ito. Gio, isang tanong lang. So inaamin ba ni Secretary Remulla na hindi talaga nakunan ng mugshot itong si dating Senador Bong Revilla? That we do not know. For now, hindi pa natin masasabi sa ngayon. We do not know yet surely kung nakunan ba talaga or hindi. Pero yung sabi lang kasi ni Remulla kanina sa paliwanag niya nung nakausap siya ng Krami Press Corps ay mabilis ang pangyayari, pero as soon as possible daw ay ilalabas naman nila ang mugshot ni Revilla kung nakunan nga ba talaga siya ng mugshot. Balik sa'yo, Julius. Pakitanong, sir, nakamedyas bang matulog si Bong Revilla?
Maraming salamat, G. Alam nyo, ba't ko po iniano to? Galisin nga natin dito. Ikaw lumabas yan. Diyan tayo, dito tayo. Alam nyo kasi, ang tagal na nating nagbabalita about sa vlogging. And about sa politika. And amoy na natin eh. Kami po ramdam na namin. Iisa ang kanilang script. Diba? Sa matagal lang nanonood sa akin. Hindi naman po kami paiba-iba. We are consistent sa aming tayo. Yung sinasabi namin kay Senator Bong Revilla ngayon, yan din ang sinasabi namin before. Diba? Yan din ang sinabi namin kay Bantag, kay Tebes, kay Pastor Kibuloy, kay PRRD. Bakit hindi tayo dumaan sa due process? Dahil ba mayroong nagsalita na hindi naman reliable na witness, bigla nating papaniwalaan? Pero pagkat patungkol sa kabila, may nagsalita na hindi naman reliable witness, pinapaniwalaan. Diba? Dapat dumadaan tayo sa patas, hindi double standard na pamaraan. Dapat dumadaan sa due process. Itong witness na nagsalita kay Bong Revilla, ulitin ko sa inyo, kung sino-sino pinagtuturo, ni hindi nga niya maituro si Tambi. Kaya po nakakainis eh. Kita natin kung paano nililihis. Napanood ko na yung ginagawa kay Bong Revilla. Aaraw-arawin to. Gagatasan to. Ganyan ang ginawa nila kay Bantag. Ganyan ang ginawa nila kay Tebes. Ganyan ang ginawa nila kay PRRD. Ganyan ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Same. Kaya mabigat ako magsalita dito eh. Dahil alam ko, yung matagal lang nanonood sa akin, they know that I am consistent. Ito yung nakikita talaga namin. Pag meron silang gustong pagtakpan, gagatasan nila ang isang balita paulit-ulit. Pinagtatakpan yung mastermind eh. Pag-usapan po natin itong si Attorney Lacson. Pasok! Para kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, pambabastos at pinangungunahan ang investigasyon ng pinamumunuan niyang Senate Blue Ribbon Committee ng Minority Report tungkol sa flood control O yan ha, tatandaan po ninyo yan. Yung litrato na yan, huwag kakalimutan. skandal na nilagdaan ng 9 na minority senators. Sa report na isinumite umano kay Senate President Tito Soto noong Disyembre, idiniin ng minorya na si dating House Speaker Martin Romualdez ang itinuturo ng mga dati nang nagsalita sa issue, sabay sabing walang sapat na ebidensya laban kina minority senators Chis Escudero at Jinggoy Estrada at dating Senador Nancy Binay. Teka muna, bago tayo pumunta dyan, ito muna itutukan natin. Okay? Si Lacson nagagalit dahil bastusan daw ang nagaganap. Diba? Kasi naglabas ng minority report itong si Marcoleta at saka si Jaime Marcos. Sa kanila, nagrereklamo sila, lahat itinuturo patungkol dito. Itong litrato na ito, huwag nyo pong kakalimutan to ha. Napaka-importante, ito dapat inaaraw-araw natin. Itong litrato na ito, itong picture na ito, dapat ipinapakalat natin. Lagi. Kasi ito na po ang tinutumbok ng investigasyon. Ang problema kay Lacson, palayo dyan. Ang ebidensya, papunta dyan. Kay Attorney Lacson, palayo dyan. So sabi nila, susundan nila kung saan papunta ang ebidensya. Dyan na papunta ang ebidensya. Kaya nga kontrapelo to si girl. Ha? Ito si Attorney Lacson. Parang, alam mo girl, parang kabaligtaran ka. Di ba? Imbis na papunta, ikaw palayo. Nako. Na si dating House Speaker Martin Romualdez ang itinuturo ng mga dati nang nagsalita sa issue, sabay sabing walang sapat na ebidensya laban kina minority senators Chis Escudero at Jinggoy Estrada at dating Senador Nancy Binay. Hindi na binasa ni Lacson ang report. Respect begets respect. Paano ko re-respetuhin ang isang dokumento na nagsisimbolize ng disrespect toward the committee at saka sa entire Senate? Teka muna. Okay, sabi niya, respect begets respect. Tama ka. Ang respeto, para ka respetuhin, ay dapat rumirespeto ka rin. Ikaw ang bastos eh. Di ba? Ikaw ba dapat respetuhin? Kasi ang pinag-uusapan niya dito yung respeto ng kanilang minority report. Hindi. Pinky Lacson. Ikaw bastos ka. Kung sa tingin mo, kung hindi ikaw ang nakaupo dyan, tumbok na natin yung mastermind eh. Binabastos mo proseso. Hindi yung minority report ang nagbabastos sa Senate institution. Ikaw ang bumabastos sa Senate institution. Nababastos ang Blue Ribbon Committee sa pamahala mo at saka ni Tito Soto.
Yang inyong klase ng investigasyon, isipin mo lahat paturo na doon. Ni effort man lang na imbestigahan. Si Romualdez, wala ka. So hindi ka dapat talaga nire-respeto. Ng institusyon. Kasi wala sa rules namin eh. Tinawag din ng report na walang saysay ang Independent Commission for Infrastructure o ICI at umabot na sa dead end ang investigasyon ng komite ni Lacson. Isa lang ang Blue Ribbon Committee sa Senado at ito'y mayroong 17 membro, hindi siyam. Bakit nila i-preempt? Ang tamang procedure, mag-route ng committee report sa Alam mo, yung ginawang minority report, parang kinakausap lang ni Marcoleta at saka ni Aimee ang taong bayan. Kasi nag-aantay yung taong bayan eh. Isipin mo, ang tagal nyong nagpahinga, Lacson. Girl, wag ka munang makipagtarayan. Imbis na tuloy-tuloy yung investigasyon nyo dyan sa lintik na flood control projects na yan, yung flood control scandal na yan, hinintunin nyo. Tapos ngayon lang kayo bumalik, ipinagmalaki nyo pa nung Biyernes. Nasisimulan na ulit. Pagdating ng Lunes, na ginawa nyo yung Senate hearing na yan, ganun lang pala. Of course, madidismaya ang taong bayan. Teka muna, ano na nangyayari sa Senado? Hindi, wag ka magtatampo, girl, ha? Hindi ito, wag tayo magbaklaan dito. Wag kayo maging balat sibuyas dito. Wag kayo magiging matampuhin. Disappointed ang taong bayan eh. Ang tagal hinintay ang Blue Ribbon na yan, girl. Tapos ganun lang. Siyempre, buti nga nagpaliwanag si Marcoleta at saka si Aimee. Sabi ko naman di ko pinagtatanggol yan si Aimee. Ang tagal kong binabanata niya, pero buti nga eh. Di ba? Buti nga may nagpapaliwanag sa taong bayan dahil galit na ang taong bayan sa Senado. Wala nang nangyayari sa investigasyon. Puro pa maliliit na isda ang kinukuha ninyo. Oh. Tapos, you are talking to us about procedure. Hindi po yun ang hinahanap ng taong bayan kung sino-sino kinukulong nyo. Kung sino-sinong iniimbestigahan nyo, girl. Hindi yan, girl, ang pinag-uusapan. Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Gising, girl! Ano ka ba? Dapat nagiging realistic ka rin, girl. Ha? Hindi pwedeng ganun. pasok yung period of amendment at doon sila mag-amend kung anong gusto nilang input. Isama doon sa final committee report. Kasi ito yung sinasabi ni Lacson eh. Hindi ko ito maintindihan. Meron siyang inaantay, patapusin muna, parang ganun. Doon sa final committee report, doon. Kailan, ang tanong nga dyan, girl, kailan matatapos to? Ang tagal nyo, baka mamaya magbe-break na naman kayong 3 buwan. Tapos saka kayo magsisimula. Yung sisimulan nyo, ganun lang din. So gusto mo mag-antay ang taong bayan sa investigasyon nyo habang nalulunod ng taong bayan dahil sa lintik na ghost projects na yan. Tapos gusto nyo walang magsasalita. Gusto nyo magsasalita, ikaw lang at saka si Tito Soto. Girl, ano na yan? Hindi kami... Girl, hindi po ito ano. Hindi po kami concerned sa tarayan nyo ni Aimee. Ang concern ng taong bayan, anong nangyayari sa investigasyon? Bakit palayo tayo ng palayo? Yun ang atupagin mo. Final committee report. Kapwa miyembro ng Blue Ribbon Committee ang mga naglabas ng minority report na sina Senator Rodante Marcoleta at Senadora Aimee Marcos. Pero si Marcos hindi tumalo sa hearing ng komite kahapon. Wala, hindi lang ako kinakausap eh. Media kinakausap nila. Ba't ko naman sila kakausapin? Kahit naman kausapin ka eh. Hindi sa tingin mo ba pag kinausap kami mangyayari? Oh. Wala din. Ang tagal na kayong kinakausap. Nauwi pa nga kayo, muntik na kayo mag-away ni Marcoleta eh. Ang tanong, nakikinig ba kayo? Sabi ni Senator Risa Ontiveros, Huwag na natin pag-usapan yan si Risa, walang sasabing mabuti yan. Etong si Risa, parang si Claire. Oo, kasalanan na naman ni Duterte. Yan lang yan eh. Tingnan mo, pupuntahan yan. Walang kwenta, alam mo to si Risa. Yung klase ng pagtatanong niya kay Diskaya, ang hinahalungkat niya yung 2016 to 2022. Ngayon nang nalulunod yung taong bayan dahil sa lintik na ghost projects na yan. Ha? Kaya wag na natin pag-usapan to si Risa dahil sabaw ang argumento nito, sabaw ang tanungan nito. Gusto lang kumita nito eh. Ha? Ako sa aking opinion, gusto lang kumita nito kasi gusto niya
na siya ang gawing standard bearer ng mga pinklawan. Alam naman natin may pera doon. Pag kumandidato ka, kahit talo ka, diretsahin na natin. Hindi naman siya mananalo. At alam natin na alam niya na hindi siya mananalo. Mapa presidente, mapa vice president. Kahit senator, hindi na yan mananalo. Pero wag na natin pag-usapan yung senator, president o vice president, yan ang hinahabol niyan sa 2028. So kahit matalo, may pera doon. Di ba? Oh, so wag na natin pinagpapansin kung ano man opinion meron to. Sabaw lang pustahan na ito eh. Baka pati away nila mag-asawa kasalanan ni Duterte. Same na same kay Claire. Oo. Baka mamaya mambabae asawa. May asawa ba ito? Hindi ko alam. Boyfriend, hindi ko rin alam. Baka ibig ko sabihin, kahit anong mangyari, baka yung bahay nila masunog. O baka yung bahay, wag naman, ayoko ay, wag mangyayari. Ayaw natin yan. Ang punto ko lang dito, baka kahit anong masamang mangyari sa kanya kasalanan ni Duterte. So anong matututunan natin sa aling ito? Wala. Sabaw. O, so wag na natin pag-usapan yan, ha? Ibawal bumuo ng minority report na ginawa na nila ni Nooy Senador Coco Pimentel tungkol sa sugar importation sa bansa. Pero hinintay muna nilang mailabas ang final report ng Blue Ribbon Committee. So our minority report was a comment on and a constructive criticism too at may proposals kami doon. Sabaw! Pero Sige. ang investigasyon sa flood control, gumugulong pa nang isumite ang minority report noong Disyembre at hanggang ngayon. Ayon kay Lacson, may botohan namang nakatakda kung saan pwedeng maisama ang mga puna ng minorya para sa final report. Merong proper time for that. Mag-introduce sila ng amendment after na makipagdebate sila sa plenaryo. Hindi yung ganito pamamaraan ang ginagawa nila. Wala sa lugar, wala sa hulog. Hindi, alam mo, girl, hindi mo maaawat kung anong gusto nila. Diba? Naayon sa batas. Ha? Halimbawa, may gustong sabihin si Bilyar. Halimbawa, may gustong sabihin si Lito Lapid patungkol sa investigasyon. Ano ba tayo, komunista? Bawal na magsalita? Pwede lang magsalita yung Blue Ribbon Chairman tsaka Senate President? So lahat tayo wala ng opinion? Antay na lang yung botohan? Ganon? Ang taray mo, girl! Ganun na lang yan, girl. So pagka nagsalita, wala sa lugar, wala sa hulog, hindi ganun. Ano ka, diktador? Ay, wag. Ano ka, diktadora? Ano ka? Anak ka rin ni Marcos? O alaga ni Marcos? Hindi mo hawak. Lahat pwedeng magsalita. Ano ka ba? Katunayan na nanatiling bukas ang imbitasyon kay Romualdez para dumalo sa pagdinig. Posibleng sunod na tutukan ng impormasyong kumpanya o... Ikaw naman, ito naman si Romualdez, sabi hindi raw siya magnanakaw kahit ng piso, hindi raw siya magnanakaw, hindi siya raw kukuha ng pera ng taong bayan. O di patunayan mo, umatin ka. Diyan sa Senate investigation, charing mo, pati yung staff mo, hindi nyo pinagsalita. Tanong ni Marcoleta, si Lacson ang sumasagot. Ang dami mong abogado, ha? Pati hindi abogado mo na. Umano na madiskaya ang kontraktor ng bahay sa Forbes Park na binili umano ng isang kumpanyang umano'y kay Romualdez. At kung saan umano ibinagsak ang umano'y mga kickback sa flood control project. Ipatatawag ang abogado may-ari ng nasabing kumpanya na board member umano ng isang kumpanya ni Romualdez para malaman ang kakayahan ng kumpanyang bilhin ang nasabing Si Romualdez nang ipatawag nyo. Kaya lang sinasabi nila na hindi mo basta pwedeng ipapatawag yung nasa kabilang nasa lower house, di ba? Hindi mo basta ipatawag nyo. Ilagay nyo, we want to investigate Romualdez. Pero hindi namin siya pinipilit. Ngayon, kung willing siya na patunayan ang kanyang innocence, edi umatin siya. Kung hindi, karapatan mo yan. Di ganun, tapos. Antayin natin siyang sumagot. Huwag yung nag-aabogado kayo sa kanya. Di ba? Katulad nun ang daming tinanong ni Marcoleta. Antayin nating sumagot bago kayo... Kahit na yung tanong ni Marcoleta mali, antayin nating sumagot. Huwag kayong nag-aabogado. Same thing dito sa sinasabi natin kay Romualdez. Imbitahan nyo, tanungin ninyo. Ngayon, siya ang sumagot. Siya mag-state ng kanyang karapatan. Hindi ikaw si Tito Soto. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao.
Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.